Dito yung munisipyo ng Kibungan kung saan kami nag-register para sa Kibungan Traverse. Base sa mga nabasa ko, ito ay major climb na may difficulty 8 out of 9 at trail class na 1 to 4. Ang itinerary namin ay 2 days, 1 night, pero mas komportable kung 3 days. At ang plano namin ay mag-overnight sa Takadang or sa Batangan Elementary School. Depende kung saan kami aabutin. At dito, nagsimula na kami. Huwag kalimutang mag-stretching. All in all, sa hike na to, marami kaming tinawid na tulay, maraming river crossing, madami ding hagdan na bato or sementado, tsaka dadaan kayo sa rice terraces. May mangilan-ngilan na waterfalls, maraming ahon, maraming lusong, literal na akyat baba. Kasama na yung infamous Litalit Trail, yun yung may 80-degree descent. Buti na lang, may railings na ngayon, dati daw kasi wala pa. At yung pinakadulo, ahon pa rin, hanggang sa makita mo yung pine tree. Maraming salamat kay Bossing Maximus Jovi para sa pag-organize ng hike na to. Ayun siya, kinasa harapan ko, yung naka-orange na Hoka. Tagal namin hinahanap yung water source dito. 2 tumbling na lang pala, andun na. Dito yung junction ng Tagpaya Summit. Tinry ko matulog dito. Wala kasing tulog sa van. Kaya lang itong mga kasama ko, lakas manggising eh. Ito yung quote-and-quote kalsada. Nagantay kami konti dito para ma-check namin kung saan kami tutuloy. Shoutout ko na yung mga nakasama ko. Pero dahil mahina ako sa mga pangalan, FB names na lang gamitin ko. Ma'am Sir Alan, Annie, Dark Magician, White Dragon, Dave, Eric, Jenny, Jordan, Julius, Linz, Elena, Zane, Maria, Mayet,
Leo, Nadine, Zenen, third grade chalkboard, Partang Talong, Win Ed, Yani. Ayun, dito na kami natulog, nagsiksikan, tsaka nag-socials sa Takadang Elementary School. Photo op ng mga pogi, oh. Nakalinya pa kami dyan. Medyo swerte, nagpakita yung Crying Mountain, pero mahina lang yung tubig. Dito yung isang school na binalak namin tulugan, kaya lang alanganin na, tsaka walang clearing. Ayun, nakarating din sa view deck. In fairness, maganda yung view dito. Pahinga kami konti dito sa pagtapos nito, yung Letale Trail na, yung 80 degree, malalang lusong. At ito na nga po, no, bawal madulas guys. Nakasalubong pala din namin dito yung nag-reverse traverse. May isang batchmate ko sa college, Sir Ariel. Ang lakas niya.
Oops. Wala kayong nakita. Nababa kami dyan. Tapos tinuturo niya yung last na ahon. Aakitin ulit namin yan bago kami sunduin ng monster jeep. Nasaan na ba yung tulay? Hindi ko pa makikita. Ayun, eto na. Sabi ng mga kasama ko madalas nag-hike. Ito na yung pinakamahabang hanging bridge na daanan nila. Medyo nakakaba na to sa gitna. Maya bibitawan ko na yung camera dyan para free na yung dalawa kong kamay. Fast forward ko na rin dito. Sobrang haba. Dito muna kami nagpahinga. Antayin daw muna namin yung guide bago kami lumarga ulit. Wala kasing pahingahan sa taas eh. Mas maganda dito. Tsaka may pagkain. Yun, kita ko na yung pine tree sa wakas. This marks the end. Ubus na po. Ubus Yabang na lang. Yabang na lang natitira. Yabang na lang. Wala nang paa. Hindi na maramdaman. Hindi ganun kadali yung trail. Mahirap siya na kapag hindi ka prepared mentally tsaka physically. Mainam kung nag-jogging ka. Intervals tsaka strength training ng legs. Pero ang saya. Kahit kagabi ka saya kagabi, no? Ang saya ka natin kagabi. Ano oras ba natapos? Yung last na bilang sir. Last na yung... Di ba last na yung binili na? 6 hours din tulog pala. Pwede na. Oo, 6 hours. Saka 6 hours kayo. Mga walang yaka kayo. 4 hours. Nakatulog naman kayo ng una. Sa van, hindi na nakatulog. Sobrang lang. Sa van, hindi rin ako nakatulog masyado sa van.
Good job sa ating lahat. Kahit maraming aberya, masaya pa rin yung experience.